Ano kung ang babaeng tagapaglinis na binabaliwala mo araw-araw ay ang pinakamakapangyarihang tao sa kumpanya? Maghanda para sa isang kwento na magbabago sa kung paano mo nakikita ang mundo. Kami ay nasa isang tech mega corporation kung saan ang mga executive sa mamahaling suite ang nagdidikta ng mga panuntunan. Ngunit sa night shift, si Moria, isang 65 anyos na tagapaglinis, ay pumasok. Suot ang kanyang simpleng uniforme at may dalang balde. Walang nakakapansin sa kanya, o mas malala pa, tinatreto nila siya na parang hindi nakikita. Hoy, linisin mo ito na maayos, sigaw ng isang mayabang na manager. Mapagpakumbaba ng ngumiti si Maria, ngunit may iba pang kumikinang ang kanyang mga meta. Ano ang naririnig niya habang nililinis niya ang mga pasilyo? Isang pabulong na pag-uusap tungkol sa isang tiwaling pakana na maaaring sirain ang lahat. Kabanata 1. Sa malawak na gusali ng isang malaking korporasyon ng teknolohiya sa gitna ng Makati City, kung saan ang mga salamin na pader ay nagpapakita ng kayamanan at kapangyarihan, nagtatrabaho ng tahimik si Maria, isang matandang janitress na may edad na 65 taon. Sa kanyang simpleng uniforme na kulay asul, may daladalang balde at walis. Siya ay parang bahagi ng dekorasyon, hindi napapansin, hindi pinapahalagahan. Ang mga empleyadong nakasuot ng mamahaling damit, mga executive na laging may mga meeting sa mga salas na puno ng mahal na gamit, ay madalas siyang tignan na parang wala lang. Oh, Maria, siguraduhing malinis ang sahig bago kami mag-break, sigaw ng isang matandang manager habang naglalakad papunta sa elevator. Ang kanyang boses puno ng pagmamalaki. Ngumiti lang si Maria, isang ngiti na puno ng lambing ngunit may lihim na lalim, at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ang gabi ay tahimik sa loob ng gusali. Ang mga ilaw ay naglalaro sa mga salaming pader habang ang mga tauhan ay unti-unting umaalis. Si Maria, na parang multo sa dilim, nagsimula ng linisin ang mga opisina. Sa bawat hakbang, may ingay ng walis at tubig na bumubulong, ngunit ang kanyang isip ay abala sa isang bagay na hindi niya ipinapakita sa mukha. Habang pinapalisan ang sahig ng isang executive suite, narinig niya ang mahinang bulungan mula sa loob ng opisina ni Victor, ang bagong si interino na kilala sa kanyang ambisyon. Sigurado ka bang walang makakaalam nito? Tanong ng isang boses, puno ng takot. Huwag kang mag-alala, sagot ni Victor, ang kanyang tono malamig at tiwala. Lilinisin natin ang mga record at ang pera mula sa mga supplier ay diretso sa bulsa natin. Ang mga janitor tulad ni Maria, wala silang alam, wala silang pakialam. Tuloy-tuloy lang sila sa pagwawalis. Napatigil si Maria sa kanyang ginagawa. Ang walis ay nakaantala sa air. Ang kanyang mga meta, na dati ay payapa, ay biglang nagliwanag ng isang matalinong ningning. Hindi siya ang karaniwang janitress na iniisip ng mga tao. Sa kanyang dibdib, may dala siyang lihim na nagmumula sa kanyang nakaraan, isang nakaraan na puno ng edukasyon at karanasan na hindi niya ipinapakita sa mundo. Noong kabataan niya, siya ay isang magaling na estudyante ng administrasyon sa Universidad ng Pilipinas, ngunit ang buhay ay nagbago nang biglang mawala ang kanyang pamilya sa isang trahedya at napilitan siyang magtrabaho sa iba't ibang trabaho upang mabuhay. Ngayon, bilang janitress, siya ay nagkukunwaring wala lang, ngunit ang kanyang isip ay parang makina na nagtatrabaho ng hindi napapansin. Sa gabing iyon, habang ang mga executive ay nagpaplano ng kanilang masamang plano, si Maria ay nagsimula ng mag-isip ng paraan. Ang kanyang mga kamay, na dating gumagamit ng pluma upang sumulat ng mga plano sa negosyo, ay ngayon ay gumagamit ng walis, ngunit ang kanyang puso ay nananatiling matalino at matapang. Kung may masama silang plano, dapat itong matigil. Bulong niya sa kanyang sarili habang pinapanatili ang kanyang katahimikan. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit ang kanyang isip ay mabilis. Sinusubukan niyang alalahanin ang bawat salita, bawat detalye ng usapan na narinig niya. Ang mga araw ay nagdaan, at si Maria ay patuloy na pinapanood ang kilos ng mga executive. Sa bawat gabi, habang linisin niya ang mga opisina, naririnig niya ang mga mahihina pero makahulugang bulungan.
mga pangalan ng mga supplier, mga halaga ng pera, at mga plano upang itago ang kanilang kasalanan. Isang gabi, habang nagwawalis siya sa opisina ni Victor, napansin niya ang isang dokumento na nakalimutan ng isang empleyado sa mesa. Dahan-dahan niyang binasa ito, at ang kanyang puso ay biglang tumibok ng mabilis. Isang listahan ng mga transaksyon na hindi makatarungan, isang plano upang lokohin ang kumpanya at ang mga empleyado nito. Kailangang gawin ko ang tama. Bulong niya, ang kanyang boses puno ng determinasyon. Ngunit hindi iyon madali. Si Maria ay alam na ang kanyang posisyon ay mahina. Isa siyang janitress, walang kapangyarihan sa mata ng mga tao. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng edad. Ang kanyang mga kamay ay magaspang mula sa trabaho, ngunit sa kanyang loob ay may apoy na hindi namamatay. Noong nakaraan, siya ay naging bahagi ng pundasyon ng kumpanya na ito. Ngunit dahil sa personal na dahilan, napilitan siyang magtago sa likod ng kanyang kasalukuyang pepel. Ang kanyang pagbabalik bilang isang leader ay hindi pa handa, ngunit ang kanyang konsensya ay nagsasalita na. Hindi ko hahayaang masira ang kumpanya na dati kong minahal, sabi niya sa kanyang sarili habang itinago ang dokumento sa kanyang uniform. Ang mga gabing iyon ay naging mahaba para kay Maria. Habang ang mga executive ay nagpapakasasa sa kanilang mga plano, siya ay nagtatrabaho ng lihim, naglalakad sa mga pasilyo, nagtatago sa mga anino, at nagtitipon ng ebidensya. Ang kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang espiritu ay matatag. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos sa labas ng gusali, narinig niya ang pinakamalaking lihim pa, ang plano upang ilagay ang lahat ng kasalanan sa isang inosenteng empleyado upang maiwasan ang pagkilos ng gobyerno. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Bulong niya, ang kanyang mga mata puno ng galit at determinasyon. Sa kabila ng kanyang edad, si Maria ay nagpursige. Sa bawat hakbang, siya ay nagiging mas malapit sa katotohanan, ngunit mas malapit din sa panganib. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang pinapanatili ang dokumento, ngunit ang kanyang puso ay puno ng tapang. Kung ako ang tanging makakapigil sa kanila, gagawin ko ito, sabi niya sa kanyang sarili habang tumingin sa labas ng bintana, ang ulan na parang sumasagisag sa kanyang mga damdamin. Ang kanyang plano ay unti-unting nabubuo at ang kanyang lihim na nakaraan ay handa ng lumitaw, ngunit hindi pa ito ang tamang oras. Ang kanyang katahimikan ay ang kanyang lakas at ang kanyang pagiging hindi nakikita ay ang kanyang sandaita. Sa madilim na sulok ng gusali, habang ang mga executive ay naghahanda para sa kanilang susunod na hakbang, si Maria ay nagtatago ng isang ngiti. Alam niya na ang kanyang oras ay malapit na, at ang kanyang tagumpay ay hindi na matatago sa dilim. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik, ngunit ang kanyang misyon ay malakas. Isang misyon na magpapakita ng katotohanan at magbabago ng buhay ng marami. Ang kanyang kwento ay nagsisimula, at ang mundo ay hindi pa handa sa kanyang pagbabalik. Nagtatapos ang kabanata sa isang cliffhanger. Ngunit sino talaga si Maria? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 2, ang araw-araw na paghuhusga. Sa loob ng makintab na gusali ng korporasyon sa Makati City, kung saan ang mga salaming pader ay nagpapakita ng kayamanan at ambisyon, nagsimula ang isa pang araw ng trabaho. Ang mga executive, na nakasuot ng kanilang mamahaling damit, ay naglalakad ng may pagmamalaki sa mga pasilyo. Ang kanilang mga boses puno ng tiwala habang pinag-uusapan ang mga plano ng negosyo. Si Maria, ang matandang janitress na 65 taong gulang, ay nanatiling tahimik sa kanyang sulok, ang kanyang balde at walis ang kanyang mga kasama sa bawat hakbang. Ang kanyang uniforme ay simplo, ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng edad, at ang kanyang kilos ay dahan-dahan. Para sa mga mata ng mga tao sa paligid niya, siya ay wala lang, isang anino na bahagi ng gusali. Ngunit hindi ito ang unang pagkakataon na hinusgahan si Maria. Sa bawat araw, ang mga empleyado ay dumadaan sa kanya na parang hindi siya tao. "Oh, Maria, siguraduhin walang alikabok sa mesa ko," sigaw ng isang babaeng sekretarya habang nagmamadali papunta sa kanyang opisina, ang kanyang tono puno ng pang-aasar.
Tumango lang si Maria, ngumiti ng mahina at nagpatuloy sa kanyang gawain. Ang kanyang mga kamay, na magaspang mula sa maraming taon ng trabaho, ay dahan-dahang pinapalisan ang sahig, ngunit ang kanyang isip ay abala sa isang bagay na mas malalim. Sa kanyang dibdib, nakatago ang lihim na narinig niya kagabi, ang plano ng mga executive na lokohin ang kumpanya at ang dokumento na nakuha niya mula sa opisina ni Victor. Habang ang araw ay umuusad, ang mga executive ay nagtipon sa isang malaking sala na puno ng mga upuan at screen na nagpapakita ng mga chart at numero. Si Victor, ang bagong si interino, ay nakatayo sa harapan, ang kanyang boses malakas at puno ng kapangyarihan. Kailangang tapusin natin ang transaksyon sa susunod na linggo. Sabi niya, ang kanyang mga mata ay may bahid ng kasamaan. Ang mga supplier ay handa ng magbayad at ang mga record ay lilinisin natin para walang makakaalam. Ang kanyang mga kasama ay tumango. Ang kanilang mga mukha puno ng kasiyahan sa kanilang masamang plano. Sa labas ng sala, si Maria ay nagpapanggap na nagwawalis. Ang kanyang walis ay gumagawa ng mahinang ingay habang pinapakinggan niya ang bawat salita. Hindi siya makapaniwala sa kalupitan ng kanilang plano. Ang pera ng kumpanya ay gagamitin para sa kanilang sariling kapakanan, at ang mga empleyadong magtatrabaho ng tapat ay mawawalan ng trabaho. Ang mga oras ay lumipas, at ang mga executive ay nagpatuloy sa kanilang pag-uusap. Hindi na mamalayan ang presensya ni Maria. Ang mga janitor tulad ni Maria ay hindi makakaunawa ng mga bagay na ito. Sabi ni Victor habang tumatawa kasama ang kanyang mga kasama. Sila ay mga simpleng tao, wala silang edukasyon, wala silang ambisyon. Ang mga salita ni Victor ay parang punyal na tumusok sa puso ni Maria, ngunit hindi niya ipinakita ang kanyang sakit. Sa halip, pinanood niya sila mula sa kanyang lugar. Ang kanyang mga mata ay nagsasalamin ng matalas na pag-iisip. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala ng kanyang nakaraan. Ang mga araw na siya ay nagtuturo sa klase, ang mga plano ng negosyo na kanyang isinulit, at ang oras na siya ay naging bahagi ng pundasyon ng kumpanya na ito. Ngunit ang buhay ay nagbago, at napilitan siyang magtago sa likod ng kanyang kasalukuyang papel bilang janitress. Sa tanghali, habang ang mga empleyado ay kumakain sa cafeteria, si Maria ay nanatili sa kanyang lugar, kumakain ng simpleng tinapay at inumin na dala niya. Isang bagong empleyado, si Ana, na baguhan sa kumpanya, ay lumapit sa kanya at nag-offer ng pagkain. Kumain ka na po ba, Tita Maria? Tanong ni Ana, ang kanyang boses puno ng kabutihan. Ngumiti si Maria at tumango, ngunit sa kanyang isip, naisip niya kung gaano kaunti ang mga taong tulad ni Ana, mga taong hindi humuhusga batay sa hitsura. Salamat, anak, sagot niya. Ang kanyang boses mahinan ngunit puno ng pasasalamat. Ang simpleng kilos ni Ana ay nagbigay ng kaunting liwanag sa kanyang araw, ngunit hindi ito sapat upang burahin ang bigat ng kanyang misyon. Sa hapon, ang mga executive ay nagpatuloy sa kanilang pagpupulong, at si Maria ay nanatiling malapit, nagpapanggap na abala sa kanyang trabaho. Narinig niya ang mga detalye ng plano. Ang mga supplier ay magpapadala ng maling invoice, at ang pera ay ilalagay sa isang lihim na account sa ibang bansa. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis habang pinapanood niya si Victor. Ang kanyang mga kamay na nakahawak sa walis ay nanginginig ng bahadya. Kailangang gawin ko ang tama. Bulong niya sa kanyang sarili. Ang kanyang isip ay gumagawa ng plano habang ang kanyang katawan ay nananatiling abala. Ang kanyang edad ay hindi hadlang. Ang kanyang karanasan bilang dating leader ay nagbibigay sa kanya ng lakas upang harapin ang panganib. Habang ang araw ay lumulubog, ang mga executive ay nagdesisyong magdiwang sa isang bar malapit sa gusali. Iniwan ang opisina na puno ng mga dokumento at ebidensya. Si Maria, na nanatiling sa loob, ay nagpasya na gumawa ng hakbang. Sa kanyang maliit na bag, inilabas niya ang dokumento na nakuha niya kagabi at sinimulan itong suriin ng mas maigi. Ang bawat salita ay parang puzzle na kailangang buuin at ang kanyang mga meta ay hindi iniwan ang papel. Sa kabila ng kanyang pagod, ang kanyang determinasyon ay nanatiling matatag. Hindi ko hahayaang masira ang kumpanya na ito,
Sabi niya sa kanyang sarili, ang kanyang boses puno ng tapang. Ang gabi ay muling dumating, at ang gusali ay naging tahimik muli. Si Maria ay nagpatuloy sa kanyang trabaho, ngunit ang kanyang isip ay abala sa plano na kanyang binubuo. Ang mga husga ng mga tao laban sa kanya, ang mga salita ni Victor, ang mga tingin ng mga sekretarya, ay hindi niya hinayaang maging hadlang. Sa halip, ginamit niya ito bilang inspirasyon upang ipakita ang katotohanan. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan, ngunit ang kanyang misyon ay malakas. Isang misyon na magpapakita ng kanyang tunay na kakayahan at magbabago ng takbo ng kumpanya. Ang kanyang kwento ay unti-unting lumalakas, at ang kanyang lihim na nakaraan ay handa ng lumitaw sa tamang oras. Nagtatapos ang kabanata sa isang cliffhanger. Ano ang gagawin ni Maria sa ebidensya? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 3. Ang nakatagong talino. Sa loob ng tahimik na gusali ng korporasyon sa Makati City, kung saan ang mga ilaw ay naglalaro sa mga salaming pader at ang mga opisina ay puno ng mga lihim na dokumento, si Maria ay nagpatuloy sa kanyang gawain bilang janitress. Ang kanyang edad na 65 taon ay hindi hadlang sa kanyang matalas na isip, na parang isang makina na hindi kailanman tumitigil. Sa bawat araw, habang ang mga executive ay abala sa kanilang mga pagpupulong at plano, si Maria ay nanatiling hindi nakikita. Ngunit ang kanyang mga mata ay laging nakabante. Ang dokumento na nakuha niya mula sa opisina ni Victor ay nakatago sa kanyang maliit na bag, at bawat gabi, kapag ang gusali ay tahimik na, siya ay nagbabalik dito upang suriin ito ng mas maigi. Ang kanyang mga kamay, na magaspang mula sa maraming taon ng trabaho, ay dahan-dahang binubuksan ang papel, at ang kanyang isip ay nagsisimula ng makonekta ng mga punto na maaaring magwasak sa buong kumpanya. Ang plano ng mga executive ay malinaw na sa kanyang isip. Isang scheme ng korupsyon na kinabibilangan ng peking invoice mula sa mga supplier, paglilipat ng pera sa lihim na account, at pagtatago ng mga record upang maiwasan ang pagtuklas ng mga auditor. Si Victor, ang ambisyosong si Interino, ay ang utak sa likod nito, at ang kanyang mga kasama ay sumusunod ng walang tanong. Kailangang tapusin natin ito bago ang quarterly report. Narinig ni Maria sa isa pang bulungan habang nagwawalis siya sa pasilyo malapit sa sala ng pagpupulong. Ang kanyang walis ay gumagawa ng mahinang ingay, ngunit ang kanyang pandinig ay matalas na nakakakuha ng bawat detalye, mga pangalan ng mga supplier, mga halaga ng pera, at kahit ang mga petsa ng mga transaksyon. Hindi siya ang karaniwang janitress na iniisip ng mga tao. Ang kanyang talino ay nakatago sa likod ng kanyang simpleng hitsura. Isang talino na nagmumula sa kanyang nakaraan bilang isang magaling na administrator at leader. Sa kanyang isip, bumabalik ang mga alaala ng kanyang kabataan, ang mga araw na siya ay nagtatrabaho sa opisina bilang isang junior executive, nag-aaral ng mga financial report at nagpaplano ng mga estratehiya para sa paglago ng kumpanya. Ngunit ang trahedya sa kanyang pamilya ay nagbago ng lahat, at napilitan siyang magtago sa isang buhay na mas simplo, kung saan ang kanyang kakayahan ay hindi na ipinapakita sa mundo. Ngayon, habang pinapanood niya ang mga executive na nagpapatuloy sa kanilang masamang plano, ang kanyang talino ay muling nagising. Kailangang buuin ko ang puzzle na ito. Bulong niya sa kanyang sarili habang nagpapanggap na abala sa paglilinis ng isang mesa. Ang bawat piraso ng impormasyon ay parang isang piraso ng puzzle na kailangang ikonekta. Ang mga supplier ay mga kaibigan ni Victor. Ang pera ay ilalagay sa isang bangko sa Singapore, at ang mga inosenteng empleyado ay magiging biktima ng kanilang kasakiman. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos sa labas at ang gusali ay halos walang tao, si Maria ay nagpasya na gumawa ng mas malalim na hakbang. Sa halip na umuwi agad, siya ay nanatili sa opisina ni Victor, nagpapanggap na naglilinis ng mga drawer. Dahan-dahan niyang binuksan ang isa pang folder na nakita niya sa ilalim ng mesa, at doon ay natagpuan niya ang karagdagang ebidensya, mga email printout na nagpapakita ng mga lihim na usapan sa mga supplier. Ang kanyang puso ay tumibok ng mabilis habang binabasa niya ang mga ito.
Ang bawat salita ay nagbibigay ng mas malinaw na larawan ng kanilang plano. Ito ay hindi lamang korupsyon, ito ay pagtataksil sa kumpanya at sa mga tao na nagtatrabaho rito. Naisip niya, ang kanyang mga mata ay puno ng galit ngunit kontrolado. Ang kanyang talino ay hindi lamang sa pag-alala ng mga detalye. Ito ay sa pag-unawa kung paano gamitin ang mga ito ng matalino, nang hindi nagpapakita ng kanyang tunay na intensyon. Ang mga araw ay nagdaan, at si Maria ay patuloy na nagtitipon ng impormasyon. Sa bawat paglilinis, siya ay nagiging mas malapit sa katotohanan, ngunit mas malapit din sa panganib. Isang umaga, habang nagwawalis siya sa cafeteria, narinig niya si Victor na nag-uusap sa telepono. Siguraduhin na ang mga peking invoice ay handa na. Walang makakaalam, lalo na ang mga walang kwentang empleyado tulad ng mga janitor. Ang mga salita ni Victor ay parang hamon para kay Maria, na nagbigay sa kanya ng mas malaking determinasyon. Sa kanyang maliit na apartment sa gabi, siya ay nagupo sa harap ng isang lumang notebook, sinusulat ang lahat ng narinig at nakita niya. Ang kanyang mga tala ay organisado at detalyado, parang isang profesional na ulit na kanyang ginawa noon sa kanyang nakaraan. Ngunit hindi madali ang kanyang sitwasyon. Ang kanyang edad ay nagdudulot ng pagod sa kanyang katawan, at ang pagiging hindi nakikita ay nagbibigay ng kaligtasan ngunit din ng kalungkutan. Sa isa pang gabi, habang naglilinis siya sa isang abandon na opisina, siya ay nag-isip ng paraan upang makipag-ugnayan sa labas ng hindi nagpapakita ng kanyang sarili. Kailangang maging matalino ako, bulong niya. Ang kanyang talino ay gumagawa ng plano na kinabibilangan ng paggamit ng isang public computer sa isang internet cafe malapit sa kanyang bahay. Doon, siya ay magsusulat ng anonymous na mensahe sa mga tamang tao, mga auditor o kahit sa media, ngunit kailangang maging maingat upang hindi siya matuklasan. Ang kanyang talino ay hindi lamang intellectual, ito ay din spiritual, na nagmumula sa kanyang paniniwala na ang katotohanan ay palaging mananaig. Sa bawat hakbang, siya ay nagdarasal ng tahimik, himihingi ng lakas upang ipagpatuloy ang kanyang misyon. Ang mga executive ay patuloy na nagpaplano, hindi na mamalayan ang banta na nasa kanilang harapan. Si Maria, sa kanyang simpleng papel, ay nagiging ang pinakamalaking hadlang sa kanilang kasamaan. Ang kanyang mga tala ay lumalaki, ang kanyang plano ay nabubuo, at ang kanyang talino ay handa ng lumitaw sa tamang oras. Ang gusali ay nananatiling tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng tensyon, isang tensyon na magiging simula ng pagbabago. Nagtatapos ang kabanata sa isang cliffhanger. Paano gagamitin ni Maria ang kanyang talino upang ipatupad ang plano? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 4. Ang plano sa pagsasadawa. Sa madilim na sulok ng gusali ng korporasyon sa Makati City, kung saan ang mga salaming pader ay nagpapakita ng isang mundo ng ambisyon at kasakiman, si Maria ay nagpasya na ilagay ang kanyang plano sa pagsasagawa. Ang edad niyang 65 taon ay hindi hadlang sa kanyang matapang na puso at ang kanyang mga kamay, na magaspang mula sa maraming taon ng pagwawalis, ay ngayon ay gumagawa ng mga hakbang na magbabago ng takbo ng kumpanya. Sa kanyang maliit na bag ay nakatago ang mga dokumento at tala na kanyang nagtitipon sa mga nakaraang araw, mga ebidensya na korupsyon na kinabibilangan ng peking invoice, lihim na transaksyon, at mga plano ni Victor na ilagay ang kasalanan sa isang inosenteng empleyado. Ang kanyang talino, na nakatago sa likod ng kanyang simpleng hitsura bilang janitress, ay ngayon ay handa ng gumalaw. Isang gabi, habang ang ulan ay bumubuhos sa labas at ang mga executive ay nasa kanilang mga bahay, nagpasya si Maria na gumamit ng isang public computer sa isang maliit na internet cafe malapit sa kanyang apartment. Ang kanyang mga hakbang ay dahan-dahan ngunit tiyak. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis habang iniisip ang panganib na kanyang kinahaharap. Sa maliit na silid na puno ng ingay ng mga keyboard, siya ay nagsimulang magsulat ng isang anonymous na mensahe. May korupsyon sa kumpanya. Nagsimula siya, ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang tumitipa sa lumang keyboard. Ang mga dokumento ay magpapakita ng katotohanan.
Tingnan ang mga supplier at ang mga lihim na account. Idinagdag niya ang mga detalye, mga pangalan, petsa at halaga, habang pinapanatili ang kanyang pag-ingat upang hindi siya matuklasan. Pagkatapos, ipinadala niya ito sa isang kilalang auditor na kilala sa kanyang integridad. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Ang mga sumunod na araw ay puno ng tensyon para kay Maria. Habang nagwawalis siya sa mga pasilyo, naririnig niya ang mga bulungan ng mga executive na parang nagsisimula ng mag-alala. May nagsumbong ba? Tanong ng isa sa kanila sa cafeteria, ang kanyang boses puno ng takot. Hindi ko alam, pero kailangang iwasan natin ang pansin ng gobyerno. Sagot ni Victor, ang kanyang mukha ay naging matigas. Si Maria ay nanatiling tahimik. Ang kanyang walis ay gumagawa ng mahinang ingay habang pinapanood niya ang kanilang reaksyon. Sa kanyang isip, alam niyang ang kanyang mensahe ay nagsimula ng magdala ng bunga. Ngunit kailangan niyang maging mas maingat. Ang kanyang plano ay nangangailangan ng higit pang ebidensya, kaya't sa bawat gabi, siya ay nananatili ng kaunti pa sa opisina, naghihintay ng pagkakataon. Isang umaga, habang ang mga executive ay nasa isang emergency meeting, napansin ni Maria ang isang bagong dokumento na nakalimutan sa mesa ni Victor. Dahan-dahan niyang kinuha ito. Ang kanyang mga mata ay mabilis na binasa ang bawat salita. Isang listahan ng mga peking transaksyon at isang plano upang ilagay ang kasalanan kay Ana, ang mabait na bagong empleyado na nag-offer sa kanya ng pagkain date. Hindi ko hahayaang mangyari ito, bulong niya. Ang kanyang puso ay puno ng galit. Agad niyang kinuha ang kanyang telepono, isang lumang modelo na bihirang ginagamit, and ipinadala ang larawan ng dokumento sa parehong auditor, kasama ang mensaheng, ililigtas ko si Ana. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, ngunit ang kanyang determinasyon ay hindi natitinag. Ang mga executive ay nagsimula ng maging paranoiko. Sa isa pang pagpupulong, narinig ni Maria si Victor na nagwuto sa kanyang mga tauhan. Hanapin natin kung sino ang nangongolekta ng impormasyon. Baka may espiya sa loob. Ang mga boses ay tumaas, at ang tensyon sa gusali ay nagiging mas makapal. Si Maria ay nanatiling kalmado. Ang kanyang walis ay parang sandeta na pinapanatili ang kanyang tekip. Sa kanyang maliit na apartment, siya ay nag-isip ng susunod na hakbang. Kailangan niyang ipakita ang ebidensya sa tamang oras, ngunit kailangan din niyang protektahan ang kanyang sarili. Ang kanyang talino ay gumagawa ng plano, at ang kanyang espiritu ay nagdudulot ng lakas mula sa kanyang pananampalataya na ang katotohanan ay mananaig. Sa gabi, habang ang ulan ay patuloy na bumubuhos, si Maria ay nagdesisyong maghintay sa isa pang pagkakataon. Ang kanyang plano ay unti-unting lumalakas. Ang kanyang mensahe sa auditor ay nagsimula ng magdala ng aksyon, at ang kanyang determinasyon ay nagiging mas matatag. Ang gusali ay nananatiling tahimik, ngunit ang hangin ay puno ng pag-asa, isang pag-asa na magdadala ng pagbabago. Ang kanyang misyon ay malapit na makita ang liwanag, at ang kanyang plano ay handa ng ilantad ang katotohanan. Nagtatapos ang kabanata sa isang cliffhanger. Magiging matagumpay ba ang plano ni Maria? Abangan sa susunod na kabanata. Kabanata 5. Sa loob ng malaking gusali ng korporasyon sa Makati City, kung saan ang mga salaming pader ay nagpapakita ng isang mundo na puno ng tensyon at lihim, dumating ang araw ng malaking pagpupulong ng kumpanya. Ang mga executive, kasama na si Victor, ang ambisyosong si Interino, ay nagtipon sa malawak na sala na puno ng mga upuan at screen. Ang kanilang mga mukha ay nagpapakita ng kumpiyansa ngunit may bahid ng pag-aalala. Ang balita tungkol sa isang investigasyon mula sa gobyerno ay dumating ng hindi inaasahan, at ang mga auditor ay paparating upang suriin ang mga record. Si Maria, ang matandang janitress na 65 taong gulang, ay nanatiling tahimik sa kanyang sulok, ang kanyang balde at walis parang mga kasama sa kanyang misyon. Ngunit sa kanyang dibdib, ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis. Alam niyang ang oras ng katotohanan ay malapit na. Habang ang mga executive ay nag-uusap sa kanilang mga bulungan, ang mga pintuan ng sala ay biglang bumukas,
at pumasok ang mga tauhan ng gobyerno na may mga dokumento at mandamiento. Sino may-ari ng kumpanya? Tanong ng leader ng grupo. Ang kanyang boses malakas at puno ng autoridad. Si Victor A. Tumeo. Ang kanyang mukha ay naging putla, ngunit sinubukan niyang magpakakalma. Ako ang CEO interino, at wala kaming ginawang mali. Sagot niya, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang mga auditor ay nagsimulang buksan ang mga folder, at ang mga dokumento na ipinadala ni Maria ay nahayag, mga peking invoice, lihim na transaksyon, at mga plano upang ilagay ang kasalanan kay Ana, ang mabait na bagong empleyado. Ang sala ay napuno ng ingay ng mga sigaw at pagkagulat. Ang mga executive ay nagsimulang magtuto, ngunit ang katotohanan ay hindi na matatakasan. Sa gitna ng kalituhan, si Maria ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga hakbang ay tahimik ngunit puno ng determinasyon. Ang kanyang uniforme ay simplo. Ang kanyang mukha ay puno ng mga guhit ng edad. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning ng isang bagay na hindi inaasahan. Ako ang may-ari ng kumpanya, sabi niya ng malakas. Ang kanyang boses ay puno ng autoridad na hindi nila inaasahan mula sa isang janitress. Ang mga tao sa sala ay biglang tumahimik. Ang kanilang mga mata ay nakatutok kay Maria. Hindi makapaniwala sa narinig. Si Victor ay napaatras. Ang kanyang mukha ay puno ng takot at galit. Ano ang ibig mong sabihin? Sigaw niya, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig. Si Maria ay tumeo ng matatag, at sa isang iglap, ang kanyang nakaraan ay nahayag. Ako si Maria de la Cruz, ang orihinal na nagtatag ng kumpanya na ito noong 1980s. Sabi niya, ang kanyang tono ay kalmado ngunit puno ng kapangyarihan. Nagtago ako bilang janitress upang subukan ang integridad ng aking mga empleyado at napatunayan ko na ang kasakiman ay nananaig sa inyong mga puso. Ang mga tao ay napahiyo, ang kanilang mga isip ay puno ng pagkagulat. Ang kwento ng kanyang nakaraan ay unti-unting lumitaw, ang kanyang tagumpay bilang isang leader, ang trahedya sa kanyang pamilya, at ang kanyang desisyon na magtago upang makita kung paano tatakbo ang kumpanya na kanyang itinayo. Ang kanyang simpleng hitsura ay naging maskara na kanyang tunay na pagkatao, at ngayon, ang maskara ay nahulog. Ang mga auditor ay nagsimulang magtanong kay Maria, ngunit siya ay kalmado, na ipinapakita ang bawat dokumento na kanyang nagtitipon. Ang mga ito ay patunay ng kanilang kasalanan. Sabi niya, ang kanyang mga kamay ay matatag habang ipinapakita ang ebidensya. Si Victor ay sinubukang tumakas, ngunit ang mga tauhan ng gobyerno ay agad siyang hinuli. Ang kanyang mga kamay ay ikinidena. Hindi ito maaaring totoo, sigaw niya, ngunit ang kanyang mga salita ay nawala sa ingay ng mga tao na nagsimulang magpalakpakan. Si Ana, na nakatayo sa likod, ay napaluha at lumapit kay Maria upang magpasalamat. Salamat po, Tita Maria, sabi niya, ang kanyang boses puno ng pasasalamat. Ngunit ang kwento ay hindi pa tapos. Si Maria ay tumingin sa mga empleyado, ang kanyang mga mata ay puno ng inspirasyon. Hindi ko ginawa ito para sa akin, kundi para sa inyong lahat, sabi niya. Ang kumpanya ay dapat maging lugar ng integridad, hindi ng kasakiman. Ang mga tao ay nagsimulang magpalakpakan. Ang kanilang mga puso ay nabago ng kanyang salita. Ang kanyang pagbabalik bilang leader ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagtuturo ng isang aral na magbabago ng kanilang pananaw. Ang kanyang simpleng hitsura bilang janitress ay naging simbolo ng humildad at tapang, at ang kanyang pagbabalik ay nagdala ng bagong simula. Sa labas ng gusali, habang ang ulan ay unti-unting tumitigil, ang mga empleyado ay nagtipon upang salubungin si Maria bilang kanilang tunay na leader. Ang kanyang misyon ay natupad, ngunit ang kanyang kwento ay magpapatuloy sa isang bagong direksyon. Ang kanyang talino at determinasyon ay nagbigay ng inspirasyon, at ang kanyang pagbabalik ay magiging simula ng isang bagong yugto. Nagtatapos ang kabanata sa isang cliffhanger. Ngunit may higit pang sorpresa sa hinaharap. Ano ang susunod na hakbang ni Maria? Abangan. Kabanata 6, ang walang hanggang aral at ang paunang pananaw.
Sa loob na malawak na gusali ng korporasyon sa Makati City, kung saan ang mga salaming pader ay nagpapakita ng bagong simula pagkatapos ng matagal na digmaan laban sa korupsyon. Si Maria ay nakatayo sa harapan ng mga empleyado ng gayo'y puno ng pag-asa at paghanga. Ang kanyang edad na 65 taon ay hindi na hadlang sa kanyang kapangyarihan bilang tunay na nagtatag ng kumpanya, at ang kanyang uniform bilang janitress ay naging simbolo ng humildad at tapang. Ang ulan na dati malakas ay ngayo'y humihinto, at ang sikat ng araw ay unti-unting lumalabas, arang sumasagisag sa bagong yugto na dala ng kanyang pagbabalik. Ang mga tao sa paligid niya, mga executive, empleyado, at kahit ang mga auditor, ay nagsimula ng magbago ng kanilang pananaw. Ang kanilang mga puso ay hinipan ng inspirasyon mula sa kanyang kwento. Ngunit ang misyon ni Maria ay hindi natatapos sa pagkakakulong ni Victor at sa paglilinis ng kumpanya. Sa kanyang unang pahayag bilang leader, siya ay nagbigay ng isang sorpresa na hindi inaasahan ng kahit sino. Hindi lamang tayo magiging isang kumpanya na kumikita, sabi niya, ang kanyang boses malakas ngunit puno ng kabutihan, kundi magiging isang institusyon na nagtuturo ng pag-ibig at pagkakapantay-pantay. Ipinaliwanag niya na ang kanyang mga taon bilang janitress ay hindi lamang pagtatago, kundi isang paglalakbay spiritual na nagsimula noong siya ay bumisita sa mga bundok ng Himalayas ilang taon na ang nakararaan. Doon, natutunan niya ang sining ng mindfulness, ang kakayahang maging payapa sa gitna ng unos, at ito ang naging pundasyon ng kanyang lakas. Ang kanyang mga mata ay nagniningning habang binabahagi niya ang lihim na ito, at ang mga tao ay nanood ng may paghanga. Sa kanyang plano, ipinahayag ni Maria ang pagtatatag ng isang programang tinawag niyang Mindfulness sa Trabaho, isang inisyatiba na naglalayong turuan ang bawat empleyado ng mahalagang aral ng pagiging present at pagpapahalaga sa bawat isa, hindi batay sa hitsura o posisyon. Ang humildad ay hindi kahinaan. Sabi niya, ito ay ang susi upang makita ang lakas sa bawat tao. Ang programa ay nagbigay ng gulat sa lahat. Mga sesyon na meditasyon sa umaga, mga workshop tungkol sa empatiya, at kahit mga donasyon para sa mga komunidad sa labas ng kumpanya. Ang kanyang desisyon ay nagdala ng isang bagong direksyon, isang bagay na hindi inaasahan ng kahit sino sa silid na iyon. Ang kumpanya, na dati puno ng kasakiman, ay naging modelo ng pagbabago spiritual, at ang balita nito ay nagsimula ng kumalat sa buong bansa. Ngunit ang pinakamalaking sorpresa ay nang ipahayag ni Maria ang kanyang plano na i-donate ang kalahati ng kita ng kumpanya sa mga proyekto ng edukasyon at kalusugan sa mga mahihirap na lugar ng Pilipinas, artikular na sa mga probinsya tulad ng Palawan at Quezon na nagpapakita ng suporta sa kanyang kwento. Ang kayamanan ay hindi lamang pera. Sabi niya, ang kanyang boses puno ng damdamin, kundi ang pagkakataon na baguhin ang buhay ng iba. Ang mga empleyado ay napaluha, at ang kanilang mga palad ay sumali sa malakas na palakpakan. Ang kanyang pagbabalik ay hindi lamang tungkol sa pagliligtas sa kumpanya. Ito ay tungkol sa pagpapakita ng isang aral na magpapalaganap ng pag-asa sa buong mundo. Habang ang araw ay lumalabas ng buo, si Maria ay tumingin sa labas ng bintana. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan. Ang kanyang kwento ay naging inspirasyon, ngunit alam niyang ito ay simula lamang. Sa kanyang isip, isang bagong ideya ay nabubuo, isang kwento ng isa pang tao na kailangang matulungan, isang tao na tulad niya dati, na nakatago sa likod ng simpleng hitsura. Abangan natin ang susunod na kwento, sabi niya sa kanyang sarili, ang kanyang ngiti ay puno ng lihim. Ang kanyang misyon ay lumalawak, at ang kanyang aral ay magiging walang hanggan. Ang humildad at empatiya ay maaaring baguhin ang mundo, at ang katotohanan ay palaging mananaig. Ang mga empleyado ay nagsimulang mag-usap-usap. Ang kanilang mga puso ay puno ng kuryosidad tungkol sa susunod na hakbang. Ang kwento ni Maria ay hindi pa tapos, at ang kanilang paghihintay ay magdadala ng mas maraming pag-asa. Nagtatapos ang kabanata sa isang teaser. Sino ang susunod na magpapakita ng katotohanan? Abangan ang kwento ng Ang Pulubi na Henyo sa susunod na video.